Nuna, Nuna, sayo pasok ka na, kakain na tayo ng tanghalian, kakain ka din ha. Wala tayong oras kumain, maghanda ng umalis ngayon. Teka, sayo, anong nangyari sa mukha mo? Dumudugo ito, kumuha lang ng ilang damit, nakatagpo ka ba ng hayop sa bundok? Ikaw ay maraming dumudugo, gamutin muna, wala tayong oras para dyan. Great, meron tayong ligaw na ginseng, para makatambay tayo saglit, nasaan si Joksan? Pumunta si Joksan sa bundok para kumuha ng kahoy, anong nangyayari? Sa lahat ng bagay, ipapaliwanag ko ang lahat mamaya, punta muna tayo kay Joksan. Wait sayo, dahan-dahan, sila ba, ang mga bastard mula sa UN Envoy, did our eyes meet? Hindi ko kayang mawala si Nuna sa mga bastos na yan, huliin ang babaeng iyon, paano yung lalaki? Wala akong pakialam kung patayin mo siya, ngunit tandaan, maaaring hawak ng babaeng iyon ang kapalaran ng UN balang araw, kailangan mong dalhin siya ng walang gasgas, at your command. Isa siyang bastard na hindi natuto ng martial arts, siya ay magiging isang kawili-wiling mangangaso, itong mga walang kwentang bastos. Ano, sayo, Nuna, I'll kill you in a heartbeat, no, Joksan. Sayo sino yung mga mukhang delikadong bastos na yon? Kaya sinasabi mo galing yuan ang mga bastos na yan. Oo, ang sulat na dinala mo noon kay Hyangri, ito ay tungkol sa pag-aalay ng Moe bilang isang prinsesa. Una sa lahat, dalhin natin si Moe sa Jokrang Bongpek, mahirap para sa kanila na manatili doon. Hehe, mukhang nahihirapan ka, gusto mo tulungan kita. Manahimik ka, mga bastard, who are worrying on the inside, huwag mong isipin ang pagkakaroon ng magandang kamatayan. Yung mga hanggal na bastos ng Gangga Village. Kahit gaano ka kadesperado, paano mo maiisip na ibenta ang isang kapamilya para maging isang prinsesa? Huwag kang tumawa, hinding-hindi ko ipapadala si Nuna sa inyong mga barbaro. Napakasiglang binata, wala akong sapat na oras para sayangin kayo. Mamatay kayong dalawa. Sabi mo papatayin mo kaming dalawa. Gawin mo kung kaya mo. I can. Paano siya naging malakas, ang punk na ito? What a poor act. Ang mga bastardong ito, kuhahaha. Nakakagulat ang mga batang ito. Siguradong niloloko mo ako, umaalingaw-ngaw ang tawa mo sa buong game of plateau, parang nag-e-enjoy ka sa ganitong sitwasyon. Ang bastos na yun, ang sugo mula sa yuan, ang tagal ko na silang utusan na sunduin ka, pero wala pa ring nangyari hanggang ngayon. Hindi ko maisip na ang mga piling mandirigma ng yuan ay nakikipaglaban sa ilang kabataan mula sa Goryeo. Matagal na din simula nung nag-utos ako na sunduin siya, pero wala akong narinig, kaya iniisip ko kung anong nangyari. Hindi ko maisip na ang mga piling mandirigma ng yuan ay nakikipaglaban sa ilang kabataan mula sa Goryeo, patawarin mo kami. Pananagutan kita nito mamaya, yes, we got it, honestly, nagulat ako, nakakagulat ang kawalan ng kakayahan ng aking mga mandirigma ng yuan, ngunit ang katotohanan na kaya mong tiisin ito sa isang simpleng paraan lamang ng pag-atake na hindi man isang magandang pamamaraan, sayang naman ang tawag sa iyo na taga-walang kwentang Goryeo, ano? Anong makapangyarihang enerhiya ito? Walang makakaagaw sa Nuna ko. Kung gusto mong kunin si Nuna kailangan mo muna kaming patayin. Joksan, sa tingin ko hindi mo kayang mag-alala tungkol sa iba ngayon, damn it. Buhay ka pa ba? Ikaw ay isang bastard na may ganoong kalakas na pangangatawan. Sayang ang talent, ngunit, dadalhin ko ang babaeng iyon sa yuan, at mamamatay kayong dalawa dito, wala kang maaaring piliin o baguhin, well, at least papapiliin ko kayong dalawa kung sino ang mauunang mamatay, bastard ka. Itigil mo na, huwag mong hawakan si Sayu. Nakikiusap ka ba house na hayaan ko kayong magpatayan? Na-touch ako, marunong ka talagang mag-provoke ng temper ng isang tao, nakapagdesisyon na ako, papatayin muna kita. Hindi, tumigil ka, malinaw kung sinabi sa iyo na papatayin ko muna ang bastard na ito, papatayin kita sa mas espesyal na paraan, kaya maghintay ng matyaga, actually, gusto ko ang mga katulad niyong dalawa, ang iyong walang humpay na espiritu, dahil kailangan mong dumating sa puntong iyon para matawag kang lalaki, pero ang mas gusto ko, wag mong hawakan si Sayu, wag mong hawakan, pareho mo Nuna. At Sayu, paprotektahan ko sila, Joksan, gusto ko ang mga taong may di matapang na espiritu tulad mo,
Pero ang mas gusto ko ay, upang ganap na sirain ang espiritu at katawan na iyon. Sayu, pakiusap, ingatan mo si Nuna, Joke-san. Hindi, tumigil ka, Joke-san, hindi mo kailangang malungkot, malapit mo na siyang maabyutan, Joke-san, sa ngayon ay nalampasan mo na ang galit mo dulot ng pagkawala ng kaibigan mo diba? Then, pwede ka nang mamatay ng walang pagsisisi. Sayu, kahit na wala siyang alam sa martial arts, napakasakit nun, mukhang mapapasaya mo ako, at syempre, haharapin kita ng buong puso. Bakit? Joke-san, bakit sa lupa, nangyayari ba ito? Kay Nuna, sa akin, bakit, anong meron sa atin, bakit kailangan nating pagdaanan ito? Bakit sila, kailangang pumunta hanggang sa isang hindi malinaw na nayon, at pilitin mo Inuna na maging prinsesa? Joke Rangbong, ang dugong lobo seems like I'll be there dinner soon, mukhang malusog ka kagabi. Pero ang pangit mo ngayon, Elder, gusto mo bang mabuhay? Buhay ka pa ba? Gusto mo bang mabuhay? Kahit na kailangan mong magdusa ng higit pa sa impyerno. Tinanong mo ba ako kung gusto ko pang mabuhay? At sabi mo, mas malala pa sa impyerno. Patay na ang mahal kong kaibigan, at ang kanyang Nuna ay kinuha ng mga barbaro. At ako, wala akong magawa. Ang magagawa ko lang ay hintayin ang aking kamatayan. Kahit na ito ay mas masahol pa sa impyerno, posible bang mas masahol pa sa kung ano ang aking pinagdadaanan ngayon? Kahit sobrang sakit na nang nararamdaman mo, nakangiti ka pa, napakaswerte mo, ngiti mo ang nagligtas sa buhay mo. Never lose that smile. 35 sa iyong mga buto ay nabali, at 70 bahagi ng iyong mga kalamnan ay nasira. Nasa iyong kalooban kung mananatili kang ganyan sa natitirang bahagi ng iyong buhay, or you will be able to recover your previous healthy body? Bakit? Niligtas mo ba ako? Ang ligaw na ginseng na ibinigay mo sa akin dahil sa habag ay nagligtas sa iyong buhay. Sa ating katawan, mayroong 206 na buto, at 650 kalamnan. Sa sandaling malaman mo ang tungkulin at papel ng bawat isa sa kanila, you will be able to control them completely. Ikaw ay nasa napakahusay na kalagayan ngayon. Dahil hindi ka makagalaw, ang iyong mga ugat ay nakatayo sa dulo, you need to try to understand your condition, at unawain ang iyong buong katawan. Kawalan ng kakayahang igalaw ang iyong mga kamay at paa. Ang pusong tumitibok ng malakas, iyan ang mga kondisyon na makakagambala sa iyong mga ugat. Ang iyong katawan ay nasa estado ng suspendido na animation, mararamdaman mo ang lahat ng mga kondisyong ito habang ang iyong 36 na pangunahing ugat ay nag-aalis ng bara, ang lawak ng iyong mga buto ng daliri, kung paano pinagtagpi ang mga kalamnan, ang tunog ng mga kasukasuan na nagbabanggaan, ang tunog ng mga panloob na organo na gumagalaw, ang tunog ng paghinga, at ang tunog ng dugong umaagos, kung mararamdaman at maririnig mo silang lahat, hindi lang yung 36 na major veins, you will be able to understand all the 360 veins. Naiintindihan mo ba ang pag-alam sa mga buto at kalamnan ay ang paraan upang malaman kung aling bahagi ang kailangan nating putulin upang makalikha ng mapanirang hugis na gusto natin? Gayon din kung saang mga daluyan ng dugo dapat nating ipasok ang ating enerhiya, upang tayo ay maging sanhi ng pagbagsak ng isang katawan. Gayon din, kapag naliwanagan ka tungkol sa lahat ng ito, makakamit mo ang martial arts ng supernatural being, at, kung makukuha mo ang mata ng multo, ikaw ay muling isisilang bilang makalangit na general ng artilleria. Goryo is now hopeless, dahil sa mga maharlika na naghahangad ng kapangyarihan ng hindi iniisip ang hirap ng bayan, ang bansa ngayon ay hindi na makabangon, kaya naman makahulugan ang hitsura ng armadong binata na nagngangalang Lee, ang luma at tiwaling Goryo ay pinabayaan, at isang bagong bansa ang itinatag na walang pinagkaiba sa kalooban ng langit, tulad ng inaasahan mula sa walang kamatayang eskrimedor ni Haidong, humanga ang mga nag-aalalang kababayan. Ako ang nagtanong sa iyo na pumunta, ngunit ako mismo ay huli na, huwag mo itong banggitin, natutuwa ako na inimbitahan ako ng pantas, marahil ay inanyayahan mo ako sa oras na ito para sa kapakanan ng bagong bansa. Tapos, tungkol ba sa desisyon ng Armed Man Lee? Kalooban ng langit na magbago ang pinuno ng bansa, sang-ayon din ang 3 transcendent sa mungkahi ng walang kamatayang eskrimedor ni Haidong, pero isa lang ang inaalala ko, nang magkaroon ng kalayaan ang batang mandirigma na kontrolin ang kanyang kapangyarihan, may mga chismis na sinusubukan niyang magpanggap na bahagi ng 3 transcendent, lubos kong naiintindihan ang mga inaasahan at alalahanin ninyong dalawa.
Ipapaliwanag ko kung bakit ko hiniling na nandito kayong dalawa. I'm sure alam nyo na isang malaking bilang ng mga inosenteng tao ang nasawi sa buong taon. At dito na natatapos ang Kabanata 3, abangan ang susunod na kabanata kung saan masasaksihan ng ating bida ang labanan ng kanyang master at ang tatlong hermit. Maraming salamat mga ka-LT.